Alam nyo ba na may isang lugar sa Pilipinas, na tinatawag na the Island of the Living Dead? Opo, tama ang narinig nyo. Ang akala nyo na sa mga pelikula lang maririnig ay totoo pala at ito ay nasa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Palawan. Ang isla na ito ay ang Culion Island. Ngunit bakit nga ba ito tinatawag na the Island of the Living Dead? Noong unang panahon, ang Culion Island ay kilala bilang isang lugar na nagkaroon ng malalim na kahulugan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ginamit ang isla bilang isang karampatang lugar para sa mga taong may ketong o leprosy. Ang mga taong may ketong ay ipinapadala sa Culion Island upang mapanatili silang hiwalay sa mga hindi apektado ng sakit. Ito ay bahagi ng pulisya ng mga Espanyol na naglalayong pigilan ang pagkalat ng sakit. Ngunit ano nga ba itong sakit na ito? Na tila ba ikaw ay nagiging isang zombie? Ang ketong, kilala rin bilang Hansen's disease, ay isang nakakahawang impeksyon dulot ng bakteryang Mycobacterium leprae. Ito'y pangunahing apektado ang balat at mga nerve ng katawan. Nagiging sanhi ito ng pagkawala ng pakiramdam, pagbabago sa balat, at pwedeng magdulot ng deformed na mga parte ng katawan gaya ng kamay at paa. Ang mata at respiratory system ay maaari rin apektado. Bagamat ito ay nagdudulot ng takot at stigma, maaari itong gamutin ng modernong mga gamot kung maaga itong natutukoy at napapagamot. Noong ika-20 siglo, noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, pinalaganap ang mga hakbang para sa pagpapagamot at pag-aalaga sa mga taong may ketong sa Culion Island. Itinatag ang Culion Leper Colony noong 1906, at ginawa itong isang malaking ospital at tahanan para sa mga may sakit na may ketong. Sa pamamagitan ng mga programa para sa medikal na tulong, edukasyon, at iba pang serbisyong pangkalusugan, naging simbolo ang Culion Island ng pag-asa at pag-aalaga sa mga may ketong. Kwento ng isang residente ng Culion, isang survivor ng leprosy. Noong unang panahon, ang mga kagaya niya ay sapilitang dinadala sa isla, dahil nga din daw sa kagustuhan ng kanilang mga pamilya na sila ay mahiwalay para di na makahawa pa. At dahil sa tagal ng panahon ng paglimot at diskriminasyon ng kani-kanilang pamilya, ang iba ay nagpalit ng apelyido at ibinaon na lang sa limot ang lahat ng nakaraan. Tila ba ay buhay ka pa pinapatay ka na, kaya nga siguro nabuo ang katagang The Island of the Living Dead. At kahit nga mga doktor at nurses ay dito na rin namatay sa islang ito nang wala man lang pag-asa na makita ang kani-kanilang pamilya. Nakakalungkot isipin, pero nakakaantig puso ring isipin ang sakripisyo at tulong na ginawa nila para lang maipadama sa mga may ketong na sa kabila ng kanilang tila ba walang lunas na sakit ay meron pa ring mga taong nagbibigay sa kanila ng halaga. At dahil nga dito ay gumawa ang mga leprosy patients ng malaking landmark sa parteng pinakamataas na bahagi ng isla, isang logo ng Philippine Health Services o ngayon ay tinatawag nating DOH. Ito ay kanilang pamamaraan ng pagbigay karangalan sa kanila. Sa paglipas ng panahon, nadiskubre ang mga gamot at lunas para sa ketong, at naging posible ang paggamot ng mga may sakit nito ng mas epektibo. Dahil dito, unti-unting nagbago ang kalagayan ng Culion Island. Noong 2006, inalis na ang leprosy bilang isang public health concern sa isla, at ang mga patakaran para sa segregasyon ay nabawasan na. Sa kasalukuyan, ang Culion Island ay kilala bilang isang magandang destinasyon para sa turismo dahil sa kanyang malinis na mga beach, makulay na coral, at ang natatanging kasaysayan nito. May mga palatandaan pa rin ang dating mga ospital at tahanan para sa mga may ketungin na nagsilbing alaala sa pag-iral ng sakit at sa pagbabagong naganap sa isla. Sa huli, ang kwento ng leprosy sa Culion Island ay isang inspirasyon ng pagkakaisa, pag-asa, at laban sa diskriminasyon. Isang alamat ng pagbabagong maaaring maging inspirasyon sa ating mga puso't isipan. Kaya't huwag nating kalimutan ang mga aral na naitala ng kasaysayan ng isla, at patuloy tayong maging instrumento ng pagmamahalan at pangunawa sa isa't isa. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like o follow sa aking page. Hanggang sa muli.